Ito ang Yamaha Aerox 155. Gaano nga ba kaganda ang motor na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Very attractive talaga ang pagkakadesign nitong kanilang Yamaha Aerox 155. At ang atin pong i-review for today, ito po yung standard version. Anyway, ito po ay mayroong 2 model variants, which is mayroon po itong ABS at ito nga po yung standard version. Well, umpisahan natin dito sa kanyang body and design. Dito pa lang sa kanyang headlight mga KLM, makikita na natin agad na talagang very attractive. Well, nagkaroon po siya rito ng daytime running light. Ayan po, kung mapapansin nyo, naputol po siya rito, nagkaroon ng partition. And then, ang ganda rin, ang haba nitong nandirito sa taas. At very thick. Kaya talagang very visible yan pagdating ng gabi. At the same time, dito sa gitna, very pointed. Itong kanyang nose dito, nagkaroon po siya rito ng base-shape design. Ganon din po, rito sa itaas. Nagkaroon din po ng base-shape design dito and then curved lines dito sa gitna. So ito po nagkaroon po siya ng dual tone color combination dahil nagkaroon po rito ng matte black na parang mayroong pagka-touch ng carbon finish and then power gray naman po rito. So glossy type naman po siya. And then dito sa ibaba makikita natin dito, silip na silip natin itong kanyang napakagandang main light. So nagkaroon po siya ng partition sa gitna, nagkaroon po tayo rito ng high beam and low beam. And then napakalaki rin nitong kanyang headlight dahil nga po para siyang mata, no? Parang mata ng pating. At the same time, very sharp din yung edges dito sa ibaba. Ayan, oh, nagkaroon po siya rito ng sharp edges. So, very attractive talaga niya. At the same time, talagang malupit yung kanyang datingan. And then dito naman po sa gitna, may makikita po tayo rito na Yamaha logo. Ayan, oh, pride of ownership, nandito sa gitna. So, bilog naman po yan. At very attractive din pagmasdan itong kanyang handlebar cover. Ayan, very pointed siya talaga mga KLM. So nagkaroon naman to ng two-tone color combination. So glossy black naman itong kanyang napaka-cute na visor. Ayan, and then parang nagkaroon ng touch dito ng carbon finish. And then may makikita po tayo dito na blue core. Ayan. And then dito naman po sa kanyang side cover, makikita natin dito mayroon po ritong decals na nakalagay. So Mio Aerox in white color. Nagkaroon po rito ng black, cyan green and then red color na nagkaroon ng stripe. So ang ganda rin ng kanyang dating. At dito po sa ibaba nandito naman itong Yamaha in white color na decal. And then dito, napaka-sharp nitong edges nito mga KLM. So nagkaroon ng partition dito. Dito po is matte black, powder gray and then powder gray. At the same time parang nagkaroon po siya rito ng palikpik, kaya no? Ang tulis ng palikpik niya rito. Tapos nagkaroon ulit ng partition. Tapos parang nagkaroon po siya rito ng pakpak. Ito po. So additional, 'di ba? Napakalupit ng kanyang pagkaka-design. So dito naman po is glossy black naman po yung kulay nito. Then dito sa taas po is powder gray. Ano? Makikita natin very pointed. Oh, sharp yung mga edges. Ang ganda po ng kanyang pagkaka-disenyo. And then dito sa gitna may makikita tayo rito na Yamaha logo. And then sa ibaba nito, very attractive itong cyan color mga KLM na kanyang decal. Ayan, oh. So nakalagay naman dito is 155 and then nahati po siya sa red color na stripe. Ayan, oh. Parang animated yung dating nitong kanyang fonts. And then along with black background, so nagkaroon po siya rito ng gray and then black. And then nakalagay po rito is VBA or variable valve actuation. Para naman po sa mga kababayan natin na hindi pa nakakaalam, ito pong kanyang variable valve actuation ay nag-activate po yan pagdating po sa high speed. Kaya maaasahan natin itong Yamaha Aerox pagdating sa duluhan dahil talagang may mas ibibilis pa ito. Well anyway, pumunta naman tayo dito sa ibaba. Ang ganda rin ng pagkakadesenyo nitong kanyang front fender. Ayan, no? So nagkaroon po siya ng tusok dito magkabilaan, parang nagkaroon ng sungay, no? And then pointed naman po itong kanyang harap. Ayan, makikita nyo naman parang base-shape design din siya, no? Design din siya ng pagkaka-pointed dito sa itaas hanggang dito sa ibaba. Kaya talagang very sharp yung mga edges ng pagkaka-design dito sa ating napakagandang Yamaha Aerox. And then dito sa gitna may makikita ulit tayo rito na Yamaha in white color.
And then two-tone color combination, powder gray dito, glossy, and then nagkaroon ng matte black dito na parang may pagka-touch ng carbon. Pagdating naman po rito sa kanyang stock na telescopic fork, so matte black naman po yung ginamit nila rito. So traditional telescopic fork po yung kanilang ginamit rito. Pagdating naman po sa braking system, ito po ay equipped with single rotor disc brake. Ayan o. Bilog naman po yung ginamit nila rito along with single pot caliper na matte black. And then napakaganda nitong kanyang gulong mga ka-LM oh. Kahit sa malayuan talagang very attractive oh. Kitang-kita talaga itong kanyang cyan color. At the same time, ang kanya pong stock tires, ito po makikita natin napakakapal din. So ang sukat po ng kanyang gulong dito sa harap, mayroon po itong 110 by 80-14. And then ang kanyang stock tires is pang city riding condition. Well, mapunta naman tayo dito sa gilid kasi nakita ko, nandito po itong kanyang turn signals. Ayan o, located po siya rito sa ibaba. Well, ang kagandahan naman nito, hindi siya katulad ng mga ibang scooter na naka-pop up yung kanilang turn signals, which is pwedeng mabali yon. So good thing yan kasi nga po, including na po siya rito sa kanyang pairings. Well, mapunta naman tayo dito sa kanyang fully digital meter panel. Ayan o. Napaka-porma mga ka-LM, nagpagkaka-design itong kanyang fully digital meter panel. So nagkaroon ng parang robotic design dito. At the same time, sa gitna mayroon po tayong makikita na Yamaha logo. And then ang laki rin itong kanyang meter panel display. Well anyway, ito pong ating standard version mga ka-LM na Aerox is equipped po siya ng mechanical key. So gumagamit pa po siya ng mechanical key para po sa kanyang ignition. Ngayon naman ay susubukan nating buksan para makita natin kung gaano kaganda itong kanyang meter panel display. So syempre, basic lang to. Lagay lang po natin dyan and then tapat lang natin sa on. Yan, nagbukas oh. Ayan, so blue background naman po siya mga relay. Makikita natin dito, nandirito yung fuel gauge, yung kanyang speedometer, yung clock, no? Nandirito na rin lahat ng mga full detailed information na kinakailangan nating malaman sa biyahe. So napakaganda rin talaga, napakalinaw, very clear itong kanyang cover dito sa harap. And then dito naman po, makikita natin itong kanyang ignition. So dito mayroon po nakalagay na off, open, and then syempre push, shut. So mayroon na po siyang shutter lock key. So meaning to say, ito po kapag kayo po ay magpa-park, pwede nyo po itong i-lock para hindi po makalikot ng ibang tao. For safety purposes na rin. At the same time, dito po, ang kagandahan niyan is included na po itong kanyang fuel inset button dito sa kanyang ignition. So unlike the others, di ba? Bubuksan mo siya manually. So yun po yung kagandahan nito. Very less hassle-free na rin po siya. So subukan nating buksan itong kanyang fuel. So tatapat lang po natin dito sa kanyang fuel inset. Ayan. So just push fuel. Ayan. Yun, nagbukas. Ang ganda rin ang position nitong kanyang fuel tank mga ka-LM kasi nga nandito siya sa gitna. So ang kagandahan nito kapag ikaw po ay nasa malayong biyahe at magpapagas ka, hindi mo na kailangang bumaba sa iyong upuan dahil nga po yung ibang motorcycle is nandito under the seat yung kanyang fuel tank. So less hassle free na kasi nga nandito na siya sa gitna. So very accessible na po siya. And then close po natin. Ang ganda rin no nitong kanyang tip, itong takip mismo ng kanyang fuel tank dito. So matte black naman po 'yan. Well anyway, dumako naman tayo rito sa ibaba. Ayan no. Very spacious din itong kanyang footrest. At the same time, meron po sila ditong rubber matting. Ayan no. So makapal din mga ka-LM. At the same time, very thick yan sa ating mga mata. Well, sukatin natin kung gaano nga ba ito kaluwag. Yun, sakyan natin. Ayan oh. Saktong-sakto naman mga ka-LM oh. So medyo mayroon pa siyang cruising style dito na konti. Konti lang naman, hindi siya katulad ng mga ibang scooter na mayroon po siyang footrest extension. Pero well anyway, napakaganda na rin itong pagkaka-design nitong kanyang footrest. Ayan oh. Very flexible na rin yung ating galawan rito. Well, bumaba naman muna tayo. Dito naman sa ibaba mga ka-LM, makikita natin dito itong kanyang side stand. Well, ang atin pong Yamaha Aerox standard version ay equipped po with side stand engine cut-off switch. So kapag ito po ang kanyang side stand ay naka-engage, hindi po mag-i-start itong ating scooter. So sa ganong paraan mga ka-LM, maiiwasan po nating patakbuhin ng scooter ng naka-side stand. So maiiwasan din po natin na madisgrasya dulot nito. So balik na natin. Nandito naman po itong kanyang center stand. At pagdating naman dito sa kanyang side cover mga ka-LM, nagkaroon po siya rito ng two-tone color combination. So glossy black po rito and then matte black po rito sa part na to. Sharp din yung edges hanggang dun sa dulo.
And then dito po sa part na to, itong kanyang glossy black, ayan o, napakaganda ng pagkaka-design, no? Parang nagkaroon po siya rito ng X, ayan o, makikita nyo naman mga ka-LM, X po yan, ayan. So napakalupit, no? Ang ganda niyang pagmasdan. At the same time, very attractive talaga itong kanilang nilagay na decal, ayan o, may nakalagay dito na Mio in white color. The same time, Aerox, ayan o. Ang ganda talaga nitong kulay ng cyan, no? Cyan color. At nahati po yung O at saka X, ayan po. Orange color naman po siya with stripes. So, ang ganda talaga nitong kanyang fonts. Para sa akin, very animated yung dating. And then, nandito naman po itong kanyang footstep para naman po sa ating back rider. So, chrome color naman yung ginamit nila rito. Durable din kasi nga napakakapal. And then, not fadable yung color kasi nga po, chrome color yan. Pagdating naman po sa pagkakadesign ng kanyang engine, ayan o, ang ganda rin, no? Nagkaroon ng mga embossed part dito, oh. May mga deep lines, at the same time sa gitna may makikita tayo dito na Yamaha, naka-intact po yan. Nagkaroon po ng pins dito, napakaganda niyang pagmasdan. At dito sa itaas, curve naman po, and then oblong, itong pagkakadesign ng kanyang air filter. And then dito naman po sa taas, makikita natin dito itong kanyang grab bar, ayan o. Well, anyway, yung kanyang grab bar mga ka-LM, nakasama na talaga dito sa kanyang pairings, so para talaga siyang included na talaga siya dito sa kanyang pairings mga ka-LM, oh. Talagang ang ganda ng kanyang dating. Halos di mo mapansin na mayroon siyang grab bar, no, unlike the other motorcycle. Pero ito, matatouch mo na lang, mapipil mo, nandirito po siya under the seat. And then dito sa itaas may makikita po tayo dito na liquid cooled in white color, and then nagkaroon ng cyan and then orange color. So ang kagandahan naman po nito, ang liquid cooling system natin ay maaari po nating ibabad maghapon magdamag sa biyahe, dahil nga po itong liquid cooling system ay ideal talaga pagdating sa mga long rides driving. Well, dito naman po sa gitna may makikita po tayo rito na Yamaha logo. Ayan o, nandirito sa gitna. So pride of ownership po yan. And then dito naman po sa ibaba, dito natin makikita itong kanyang taillight. Well, napakaliit ng kanyang taillight mga ka-LM, ha. Ayan o. Sobrang liit talaga niya, pero visible yan kasi nga LED type. Ngayon naman, susubukan nating silipin na naka-on yung kanyang ilaw. So, syempre, on natin dito. Yun, oh. Then, back tayo dito sa likod. Ayan, oh. Ang ganda rin, parang Batman type, no? Yung kanyang pagkaka-design. Maliit lang siya, mga KLM, pero very visible naman yan pagdating ng gabi. And then, dito naman po natin makikita itong kanyang pointed na turn signals. Ayan, oh. Parang B-shape design. So, subukan lang po natin na gamitin itong kanyang turn signals. So, makikita natin, mag-i-indicate po siya rito sa kanyang digital meter panel. And then, back po tayo rito sa likod. Yan, oh. Oh, di ba? Very bright. So, kitang-kita talaga yan, very visible. And then, dito naman po sa gitna, itong nakaumbok na to mga KLM, meron na po siyang plate light dyan, oh. Yan, oh. So, very visible na po yung inyong plate dito. At the same time, itong kanyang napakalaking rear fender, ito na rin po mismo itong kanyang plate holder. At dito po sa ibaba, mayroon po tayong makikita dito na reflector lights, which is added visibility naman pagdating ng gabi. And then dito naman po pagdating sa kanyang mga suspension, ito po ay equipped with dual shock absorber. At the same time, ito po ay adjustable. Ay napakaganda rin mga ka-LM, oh. So coil spring yung ginamit nila rito. Glossy black naman po itong kanilang stock na rear shock absorber. And then pagdating naman po sa kanyang braking system dito sa likod, makikita naman natin mga ka-LM, mayroon po itong brake arm, ayan, oh. So ibig sabihin ito po ay equipped with drum brake. At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong dito sa likod, ayan, napakakapal. Ito po ay equipped with 140 by 70-14. Ayan, oh, very thick talaga nitong kanyang gulong, napakalapad. So ang kagandahan naman yan mga KLM, nakakapagbigay po ito ng added stability kasi nga po makapal na yung kanyang gulong. Then dito naman po sa kabila, dito natin makikita itong kanyang napakapuging muffler, oh. Ang ganda rin ng pagkaka-design. Nagkaroon po rito ng dalawang butas, ayan, oh. Nagkaroon ng matte black color dito na mayroong pagka-touch ng carbon. Ganon din po sa part na to. And then naka-emboss tong part na to, nagkaroon po siya rito ng deep lines. Mapunta naman po tayo dito sa kaliwa, nandirito naman po itong kanyang selector para naman po rito sa digital meter panel. At the same time, nandirito naman po itong kanyang high beam and low beam. So silipin natin mga KLM. So turn on natin yung kanyang high beam and low beam. So wala, kailangan talagang i-start yung motorcycle. So hindi natin masisilip itong kanyang high beam and low beam. Well anyway, nandirito po yung kanyang selector. At the same time, nandirito naman po itong kanyang turn signal. Ayan, oh, turn signal selector. So silipin natin dito sa harap.
Yun oh. Ba, napakaliwanag. Ganun din dito sa likod para makita po natin. Yan, very bright talaga kasi nga talagang napakalaki rin nung pagkaka-design. Well, anyway, bulb type po yung ginagamit niya para sa kanyang turn signals. At the rest, ito pong kanyang LED light system is LED na po. Magmula po dun sa kanyang headlight hanggang dito po sa kanyang tail light. And then dito po sa ibaba, makikita natin dito yung kanyang horn. Well, try natin, baka sakaling tumunog, di ba? Yun. So sa stock pa lang mga ka-LM, napakalakas na, hindi mo na kailangang mag-aftermarket paglabas ng kasa. And then nandito naman po itong kanyang rear brake. At makikita natin dito sa harap mga ka-LM, meron na po itong park brake lock. So ang advantage naman nito mga ka-LM pagdating naman sa mga uphill or downhill, no? Nothing to worry about dahil nga po meron tayong park brake lock, so hindi po magi-skid or magi-slide yung ating Aerox 155 sa ating pagkakapark. At dito naman po sa kabila, nandito naman itong kanyang hazard button. So mayroon po siyang hazard mga ka-LM. So yan na lang ang sisilipin natin dito sa harap. Yun oh. Ayan, so napakalaking bagay nitong kanyang hazard. Dahil nga po, kung halimbawa nagkaroon ka ng problem or hihinto ka, pwede mo siyang gamitin para maging aware yung iyong mga kasunod or kasalubong. The same time dito, makikita natin mga ka-LM, equip po ito ng electric starter. And then nandito naman po itong kanyang front brake. So napakaganda talaga nitong kanilang Aerox 155 standard version. And then pagdating naman sa kanyang upuan, ayan oh, kitang-kita naman mga ka-LM ha, napakalapad. At the same time yung pagkaka-design no, parang nagkaroon siya rito ng heart, ayan oh, parang hugis puso no. Yung pagkakatahi naman mga ka-LM, napakaganda rin no, ang kapal at the same time durable. And then white color naman yung kanyang tahi. Dito sa gitna may nakikita tayo rito na Aerox. And then nagkaroon po siya rito ng deep lines, no? Malambot itong kanyang upuan mga ka-LM. At the same time nagkaroon ng V-shape design dito sa dulo. And ngayon, syempre bubuksan natin yan para makita natin kung gaano nga ba kalawak itong kanyang underseat compartment. Well, lalagay lang po natin dito sa kanyang seat opener. Ayan oh. And then just press set. Ayan, so narinig nyo naman na tumunog. So meaning to say, bukas na po itong ating upuan. Yun. Napakalapad at napakalawak nitong kanyang underseat compartment mga ka-LM. Ang lalim ha. Ayan o, kitang-kita natin o. Malalim talaga siya. Well, sa tansya ko mga ka-LM, kasya rito ang isang full face helmet. Dahil talagang napakalalim nitong kanyang underseat compartment. At the same time, syempre, yung pagkakadesenyo, since ito po ay malalim, mas marami tayong mailalagay ng mga personal belongings, lalong-lalo na kapag naglo-long rides tayo. And then pagdating naman po rito sa kanyang upuan, ang kagandahan niyan, hindi siya katulad ng mga ibang upuan na bumabalik, 'di ba? Kailangan mo pang hawakan. Well, ito nag-i-stay naman po siya in one place. So good thing 'yan. Isasara na po natin. And then isa pa sa nagustuhan ko dito po sa kanilang Yamaha Aerox standard version is mayroon na po siyang Yamaha Motorcycle Connect. So ang kagandahan naman yan mga ka-LM, ang advantage niyan, pwede nyo na pong i-connect itong ating motorcycle sa atin pong mobile phones. So meaning to say, pwede mo nang ma-access yung mga internal programs nitong ating motorcycle. So isang advantage yun, malaking advantage ko compare natin sa mga ibang brands. At ang atin pong Yamaha Aerox ay meron pong 790mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para malaman po natin kung gaano po ito kataas. So naka-center stand dyan, ayan. So anyway mga ka-LM, ang aking height is just around 5'6". So kitang-kita naman, medyo tiptoe tayo, kunting-kunti lang naman. So very comfortable po ito para sa height ko na 5'6" in height. At para naman po sa mga kababayan natin na hindi naman masyadong katangkaran, nothing to worry about. Dahil pwede naman po kayong mag-adjust ng inyong front suspension o kaya ito pong ating rear suspension. At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang atin pong Yamaha Meo Aerox ay mayroon pong 155 cubic centimeter engine displacement, naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At nakakapagbigay naman po ito ng maximum horsepower na 11.3 kW at 8,000 RPM. Habang nakakapag-provide naman po ito ng maximum torque na 13.9 Nm at 6,500 RPM. At ang presyo po ng ating Yamaha Meo Aerox 155 standard version ay nagkakahalaga po ng 126,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 21,800 pesos. At mayroon naman po itong 5,759 pesos sa loob ng 3 taon. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesadong maglabas ng pinakabagong Yamaha Aerox 155 ay maaari nyo po silang bisitahin dito po sa Yamaha 3S Shop San Fabian, Pangasinan branch.
At ito po ang kanilang contact number na maaari nyong tawagan para po sa lahat ng inyong mga inquiries. At para naman po sa mga kababayan natin na gustong magpunta rito, ang kanila pong operation time is starting 8:30 AM until 5:30 PM from Monday to Saturday.